Hello guys, welcome. Uh, for no contact situation, be open-minded po. Hindi po halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Tingnan natin kung ano yung energy ng person mo, kung ano yung ganap sa buhay niya, at kung ano yung mga nangyayari sa kanya. Okay, ito'y para sa mga walang contact sa kanilang person na nakikibalita kung ano na yung ganap sa kanilang buhay. Okay, tingnan na natin. Start po tayo. Give me the message for collective, no contact situation. Anong ganap ng person niya? Be open-minded po ha, hindi po halos lahat makaka-resonate. Piliin niyo na lamang. Okay, thank you po. Give me the message. Wait lang, meron ako nakalimutan. isa pang reshuffle para naman. Okay, ayan. Give me the message. Ayan, lumabas agad na, no? Meron ditong 3 of Wands reverse. Nafe-feel ko dito, no? Meron kang person na may tutungo sa'yo. Kumbaga, no? Before, napaka-deceptive ng tao na to. Yung tipong bang dinaya ka, niloko ka, or pwede rin sabihin na ginusting ka, no? Na kung saan itong tao na ito, nagkakaroon to ng realization. Ganun lang yung nakikita ko. Mamaya na natin ipagpapatuloy. Tapusin ko muna itong pagbabalasa para kitang-kita natin yung nagaganap sa kanya. Nafe-feel ko lang, suko na to sa'yo, okay? Isusuko na nito yung kanyang nararamdaman. Ayan lang yung nakikita ko. Nagkakaroon na to ng ayan, tumalsik to. Nagkakaroon na to ng kaliwanagan. Kumbaga, before, napakadamot nito sa atensyon. Ngayon, hahabol to sa'yo sa atensyon. Kasi, nararamdaman ko na malaki na yung pinagbago mo. Ayan. Maybe hindi ka na humahabol sa tao na to na kung saan nagigising na to. Okay? Yan. Tatrabahuhin niya na yung connection. Meron ako nakikita dito na Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, and Capricorn. Then nakikitaan ko rin dito ng Gemini, Aquarius, and Libra. Ayan. Kung meron kang person na to or pwede rin sabihin na may ganito kang sa birth chart mo. Okay? Piliin niyo na lamang. Hindi po halos lahat ha, makaka-resonate. Start na ako. Meron ako dito nakikita, may tutungo sa'yo. Aalisan niya na to, okay? Hindi na to deceptive, hindi na siya manloloko. Nagiging na tong totoo, okay? Kasi dumating dito sa tao nito yung realization. Dahil meron ditong justice na naganap. Nafe-feel ko dito na itong tao nito, nagbigay ito ng pasakit sa'yo before, na kung saan siya yung nakakaramdam ng pasakit na nararanasan mo before, ngayon niya ito nararanasan. Yung tipo na feeling ng tao nito na siya feeling niya siya sinumpa, feeling niya pinagsakloban siya ng langit at lupa, feeling ng tao nito na nakakarma na siya sa ginawa niya sa'yo, yung ganun ba? Kasi itong tao nito hindi to nakakatulog, okay? Nahihirapan siya sa sitwasyon. Ayaw niya yung ganitong pakiramdam. Kaya ito ay kikilos na. Kasi meron ditong justice. Meron ditong katarungan na nangyayari na kung saan meron ditong balik sa tao na to. Kasi nafe-feel ko dito na ginawang ka nito ng hindi maganda, na may pagka-deceptive before, inalisan ka or pwede rin sabihin na ginusting ka. Inalisan ka ng walang paalam, kinuha lahat sa'yo, or pwede rin sabihin na iniwang kang bigong-bigo. Pero ganun pa man, dahil hindi natutulog ang justice, hindi natutulog si universe, hindi natutulog ang Diyos, pinatikim ng Diyos, ng justice, yung nararamdaman mo sa tao na ito. Kumbaga, kung ano yung mga sakit na nararamdaman mo before, nararamdaman niya na ngayon. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Pero ganun pa man, huwag tayo manalangin ng masama sa ating
sa ating kapartner, no, hayaan mo na lang na yung kanyang ginagawa ay bumalik sa kanya. Yung tipong hindi ka gagawa ng masama para sa person mo, para wala ding balik para sa'yo. Kumbaga, i-accept mo na lang, ipagpatawad mo na, at ipagpasa Diyos mo na lang yung person mo, okay? Ito lang yung nararamdaman ko, kasi meron ditong justice. Then, nakikita ko rin dito, no, nitong tao na ito, nahihirapan siya sa sitwasyon, pero ganun pa man, ano, gusto nitong maayos. Ito yung gusto niyang mangyari, yung mapanatag siya, maging siyang maayos, walang conflict na nangyayari sa'yo, or pwedeng sabihin, ito yung gusto niyang mangyari, wala nang away, maayos, may harmony. Then, nafe-feel ko din dito na gusto niya yung tipo na magkasundo kayo, okay? Kasi ayaw niya na ng away, ayaw niya na ng gulo, gusto niyang magbati na kayo, sa madaling salita. Pero ganun pa man, ano, bilang ikaw, hindi ka pa ganun eh. Ito lang yung nararamdaman ko sa'yo, no? Hindi ka pa ganun yung energy mo. Kasi galit ka eh, nahirapan ka, pero ganun pa man, ano, nafe-feel ko din dito na, inaral mo yung sarili mo, or sabihin natin nag-moving on ka, or tinanggap mo na rin sa katotohanan na wala nang maibubuti, or wala nang ikabubuti yung connection na meron kayo, na kung saan, ano, nagpaubaya ka na lamang sa taas, or hinayaan mo na lang na si Justice na yung kumilos para sa person mo, at ito na nga yung nagaganap sa kanya, no. Nafe-feel ko dito na itong tao na ito kikilos, then nafe-feel ko din dito na gusto niyang trabahuhin yung connection nyo. Kumbaga, kung before hindi siya naging totoo, hindi siya naging seryoso, dahil maybe ikaw yung tipo ng tao na ikaw yung kumikilos, or ikaw yung nagtatrabaho ng connection, so ngayon naliwanagan ka. Then nafe-feel ko din dito na tumigil ka at hinayaan mo na lamang, okay? Kasi nakikita ko rito, nag-focus ka sa sarili. At itong tao nito, gusto niyang ayusin yung connection na meron kayo. Meron ditong Virgo, Capricorn, Taurus, Earth sign. Then nafe-feel ko din dito sa nasasaktan, ano, meron ditong Gemini, Aquarius, and Libra, air sign. Then nakikita ko rin dito, no, sa Four of Pentacles, meron ditong tao na naka-savings, ano, kumbaga nakatuon siya sa kanyang stability, pero ganun pa man, ano, yung kanyang pera na meron siya ay sakto lang, okay? Tipo na kipit na kipit niya, ganun ba? Ganun yung nararamdaman ko, kipit na kipit ng tao na to. Siya yung tipo ng tao na may pagkakuripot. Kumbaga, yung pera na hawak niya, hindi niya binubulgar sa'yo nung kayong magka-partner na kung ano yung magkano yung pera niya, hindi niya sinasabi, ano. Yung parang tipong kuripot na kuripot, ganun lang yung energy, ha. Ito lang yung nafe-feel ko, hindi halos lahat makaka-resonate. Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong 5 months na nagkahiwalay, or 5 years. Meron din ako nakikita ditong 4 months, 4 weeks, then 4 years, okay? Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong 7 months, 9 months, okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung mga mensahe para sa'yo. Nahihirapan siya. Gusto niya ng kumilos. Okay? Ito na yung nararamdaman ko. Gusto niyang bumawi. Give me more information. Ano yung energy ng person mo? Give me the message. Anong energy ng person mo? Ayaw niya magbigay. Give me the message. More information. Okay, meron dito. Okay, girl with the snake. So, ibig sabihin, ano, merong kaguluhan or merong away, merong ditong ng babae or ng lalaki, or pwede rin sabihin nahuli. Nahuli sa akto. Yan. Sakto ang masasabi ko. May pagka-narcissist siya, okay? Kumbaga, ginagamit itong tao nito yung kanyang alindog, yung kanyang karisma para sa person mo, okay? Ito na nakikita ko. Meron ditong mask. Nafe-feel ko dito, ano, ikaw, tinitigasan mo na lamang yung loob mo eh. Hindi mo pinakikita sa tao na ito yung totoo mong nararamdaman. Nagpuput ka na lang ng mas para maging matigas, para ba hindi ka, alam mo yun, hindi ka
tratuhin or hindi ka i-take advantage ng tao nito. Okay? Ito na yung napipil ko. Meron dito nagpuput ng mask. Kunyari, hindi niya mahal yung person niya. Pero, ginagawa niya ito para protektahan lang yung kanyang sarili. Ganon. Ganon lang yung energy. Okay? Give me more information. Give me more information. Anong energy ng person mo? Or, ano pa yung mensahe? Ayan. Give me more information. Meron dito na self-indulgement. Meron ditong nafe-feel ako na inaaral niya yung kanyang yung pagkakamali niya, nagkakaroon to ng healing or pwede rin sabihin na meron siyang dapat ayusin para sa kanyang sarili para mapalapit sa'yo. Or pwede rin sabihin na ikaw na nanonood ay nakikita ko dito na mas minamahal mo yung sarili mo, pinapahalagahan mo ulit yung sarili mo, or nakikita mo na ulit na mahalaga ka. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Give me more information. Give me more information. Meron ditong ascending, Kumbha and butterfly. Sa ascending nararamdaman ko na mas nagigikang positibo yung pananaw mo sa buhay. Although nakakaramdam ka dito ng mga negative na emotion pero mas pinagtutuunan mo yung negative itinuturn mo into positive. Kumbaga kahit may nararanasan kang mga experience na masasakit, halimbawa, for example, nasaktan ka. Diba, once na yung iba pag nasasaktan, hindi nila matanggap, sinusumpa nila yung tao nila, yung mga person nila, yung mga ganyan-ganyan. Pero ikaw, imbes na magalit ka, or although nagalit ka, pero hindi mo sinumpa yung person mo na mangyari din yung nangyari sa'yo. Imbes, iniisip mo dito na, kahit naranasan mo ito, naiisip mo yung positibo na, kaya ako'y tinanggal dito sa tao nito, alam ko may deserve na para sa akin. Ganon ka mag-isip. Kumbaga, nabibigyan mo siya ng positibo yung mga masasakit na nangyayari sa'yo. Kasi mas nakatuong ka dito sa mga positive feedback mula sa'yo. Kumbaga, kahit meron ka na-experience na masakit, mas pinipili mo isipin yung positibo na nangyayari. Kahit yung negatibo na nararanasan mo, iniisipan mo siya ng positibo. Ganon lang yung nararamdaman ko sa ascending, okay? Then, nakikita ko rin dito na mas marami kang natututunan. Natututunan mo i-express yung nararamdaman mo. Nagkakaroon ka dito ng kaliwanagan. Or pwede rin sabihin na yung mga obstacle or yung mga hadlang sa buhay mo na nararanasan mo, mas tinutunguan mo to in the positive way na itong mga naranasan mo ito ay may magandang bunga para sa'yo, okay? Then dito sa the butterfly, nafe-feel ko dito na nagkakaroon ka dito ng transformation na kung saan may paglago. Nagkakaroon ka dito ng healing para sa iyong sarili, then nakatuon ka na sa next chapter ng iyong buhay. Ganun lang yung energy. Ito lang yung nafe-feel ko. Tingnan pa natin dito kung ano pa yung mensahe. Give me more information. Ano yung mensahe? Ano yung advice? Ano pa yung mga dapat sabihin para sa'yo? Ayan. Ang bilis. Tumalsik agad. Meron ditong Coven. Power of sisterhood. Nafe-feel ko dito sa power of sisterhood. Ayan, tala naman ako. Power of sisterhood. May mga tao nakasuporta sa'yo, kahit ikaw ay nasasaktan or kung ano man yung mga pagsubok na kinaharap mo sa buhay. Meron nakaagapay, meron tumutulong sa'yo para maalisan mo yung mga ganyang pakaramdam. Ito lang yung nafe-feel ko, meron kang mga mahal sa buhay na andyan sa likod mo para damayan ka kapag nalulungkot ka or pag masakit na yung nararanasan mo. At dahil doon nagiging kang mapalad kasi kahit nararanasan mo yung kabiguan, meron kang mga mahal sa buhay na nandyan na nagbibigay ng lakas para sa'yo. Ito lang yung nararamdaman ko. Give me more information. Meron ditong dark moon. Then, lumabas tong si no, sleep on it. So, sinasabi ka dito na kailangan mong magpahinga, matulog. Dun ka magtuon sa relaxation mo. Then, nafe-feel ko dito sa, ayan,
Dark moon, yung sinabi kong magpahinga, matulog. Lumabas dito, post and rest and you deserve it. Kumbaga, no, sinasabi dito na magpahinga ka, tumigil ka muna, then magpahinga ka. Dahil deserve mo yung mga magaganda at maayos na buhay. Nafe-feel ko dito na tinanggalan ka sa masakit na karanasan mo dahil merong maganda na naghihintay sa'yo. Okay, ito lang yung nararamdaman ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung mga mensahe para sa'yo, itong card na to. Give me more information. Ano yung pinaka-message sa'yo? Ano yung payo? Tumalsik agad tong dalawa. Okay. Meron ditong the rose garden. Innocent, forgiveness, be gentle with yourself. Yung sinabi ko kanina, no, magpatawad. Kahit may mga masasakit na karanasan ka, piliin mo pa rin magpatawad kasi iba ng panahon ngayon. Ang dami na nangyayari. 'Di ba? Sabi nga ni Gadon, magpatawad ka ng mga kaaway mo or mga nagagalit sa iyo. Dahil once na nagpatawad ka, patatawarin ka din ng Diyos. Ganun lang yung vibes. Ito lang yung nafe-feel ko dito, no? Kasi mas ibalik mo yung ano mo, yung pure heart mo, yung pure na meron ka. Nung hindi mo pa nakikilala yung tao na yun, yun yung ibalik mo, yun yung ikaw, okay? Yun yung totoong ikaw na kung saan merong pure or may malinis. Ibalik mo yung ikaw na magikang masaya, okay? Patawarin mo, i-accept mo yung mga masakit na nangyayari sa'yo at pakawalan mo. Ganon lang. Then, sinasabi din dito na magikang mabuti sa iyong sarili. Once na kasi galit ang nananalaytay sa iyong sarili, mahirapan ka makamove on eh. Nangyayari dyan, galit ka sa mundo. Pero kung palalayain mo yung sarili mo, tatanggalan mo yung sarili mo sa galit, masarap sa pakiramdam kasi malaya ka sa emosyon na piling na kumukulong sa'yo. Okay? Ito na yung nararamdaman ko ha. Then dito sa healing is happening. Nafe-feel ko dito na ikaw ay humihilom, no, na nangyayari at nagaganap na sa iyo yung moving on, yung healing, natatanggap mo na. Then nafe-feel ko din dito na sinasabi dito, no, hindi ka broken. Kahit ikaw ay nasaktan, yung damdamin mo, hindi ka broken. Kasi natayo mo yung sarili mo eh. Ang magiging broken dyan, yung tao na nanloko sa'yo kasi pinakawalan niya yung tulad mo na nagmamahal ng totoo. So, hindi ka broken. Silang broken kasi silang may kakulangan, okay? Ito lang yung nafe-feel ko ha. Then, nakikitaan ko rin dito, sinasabi dito na magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa kanyang gawa, sa kanyang kilos para sa'yo. Kasi, tinanggal ka sa masakit na karanasan or masakit na nararanasan mo para mabuo mo muli yung sarili mo. Kasi ayaw ni God na mas lalo kang magdusa in the near future, di ba? Once na itong tao na ito, magiging kayong nagsasama kayo tapos sobra namang nahihirapan ka kasi hindi balance yung relasyon, di ba? Ikaw lang yung nagsasuffer. Tinanggal ka dito kasi para makita mo muli yung sarili mo, para mahalin mo muli yung sarili mo, at para din merong ibigay siya na karapat dapat para sa'yo. Ito lang yung nafe-feel ko, no, dahil nararamdaman ko na meron na ibibigay siya na para sa'yo. Okay? Hanggang dito na lamang po, no? Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.